To the living God. Purihin ang Diyos na buhay. Siya'y makapangyarihan. Sumainyo ang pagpapala ng ating Panginoon. Sa araw na ito, May 17, 2020, pamuli tayong magpupuri sa Diyos, mag-aaral ng Kanyang banal na salita, at muli tayong hahanap ng kalakasan at pag-asa mula sa ating Diyos na buhay. Sa oras na ito, tayo ay nandirito ngayon sa ganitong pangyayari. Dito ang ating kapatid na si Haring David ay nagsabi, ang sabi niya, ang Panginoon ang aking pastol. At ang sabi niya dito, may isang salita siyang gusto kong bigyan ng paliwanag sa atin. Ang sabi niya, binibigyan niya ako ng bagong lakas. He restored my soul. Maliwanag na tayo po ay nawawala ng lakas. Katulad ni David, siya po ay tumatakbo sa kanyang biyanan na nais siyang patayin. At siya po ay nagsabi na ang aking pastol ay muling ibinabalik ang aking kalakasan. Sa panahon ngayon, ang mga tupa, at tayo nga po yun, ay nakararanas ng mga panghihina. Nakararanas tayo ng kahirapan. Ang mga tupa sa ngayon ay tatawagin nating mahihina, weak, tatawagin nating may sakit, tatawagin nating may kapansanan, nawawala, nalalayo. Yan po ang kalagayan natin, tayong mga tupa. Ang Biblia ay nagsasabi na tayo daw po ay mga tupa. Pero ano nga ho ba ang kalagayan natin ngayon? Ilang buwan na po tayo na nakakulong sa ating mga tahanan. At ang ang kalagayan ngayon ay hindi mo malaman anong magiging result. Unforeseen, undetermined, uncertain ang future. Nakakabili nga tayo ng mga pang-testing na aparatos or tools laban sa tinatawag na Corona-19 virus. Ngunit wala ho naman tayong nabibiling gamot or cure. At patuloy pa rin pong tumataas ang bilang ng mga infected. At yan po ay katotohanan at nagbibigay sa atin ito ng pangamba. Iniisip din natin saan tayo kukuha ng ating kabubuhay. Marami ang nagugutom, marami ang walang trabaho, at na uubos din po ang pundo ng ating pamahalaan. Nauubos din po ang ating pong kayamanan. Kaya nga po, anong kalagayan ng tupa? Ang sabi ho dito sa aklat ng Ezekiel, ang tupa daw po ay, basahin po natin, ang tupa daw po na inipagkatiwala ng Panginoon sa atin, sa simbahan, at ituring na rin natin mga tupa ang mga taong kahit hindi kabilang sa ating simbahan. Sila din po ay mahal ng Diyos at sila ay may mga nilalang ng Diyos. Sila daw po ay may mga katangian. Ang katangian, sabi ng Ezekiel 34 verse 4, sila daw po ay pawang nangihina, kaya dapat palakasin. Sila daw po ay mga may sakit at kinakailangang gamutin. Sila daw po ay may mga pilay, kinakailangang hilutin. At sila daw po ay nawawala, kinakailangang hanapin. At sila daw po ay nalalayo, kinakailangang ibalik. Yan po ang kalagayan ng tupa. Nabanggit ko po kanina. Physical sickness or emotional sickness. Sila'y mahina ang kanila pong pangangatawan. Sila din po ay mahina na rin po ang mga disposition. Nawawala. Hindi nila alam kung nasan sila. Nasaan na nga ba tayo? Ito ang panahon na halos malimutan na natin ang kalendaryo. Nalilimutan na natin ang araw. Tayo nalalayo. Sa katotohanan po, marami ang nalalamig ang pananampalataya. Ang nasa isip lang nila ay kung paano po
malampasan ang ganitong klaseng suliranin. Maraming rin po ang talaga pong gagawin ng lahat, makaraos lamang. Sa mga bagay pong ito, ay kailangan natin ang tinatawag pong kalakasan mula sa Diyos. Kaya ang sabi ni David, He restored my soul. Ano po ang ipinapanumbalik ang lakas? Ang kanyang kaluluwa. Ang kaluluwa po natin, ang tunay na tayo. Ito po ang tunay na pagiging tao natin. Ito po ang atin pong ang basihan kung sino tayo. Kaya nga po dahil dito, nakita natin na ang pangyayaring ito ay may mga bagay na itinuturo sa atin. Una po, lahat ho ng tao pala ay vulnerable. Anong ibig sabihin ng vulnerable? Lahat po tayo ay hindi ligtas. Lahat po tayo ay may hina. Lahat po tayo ay may kakulangan, may limitasyon. Dati nun, ang sabi sa atin, yun daw hong mga bata, yun daw hong matatanda, ang mga pwedeng magkaroon ng sakit. Pero ayon ho sa ating nakikita at pag-aaral, ayon po sa trending ng mga numbers, and yung pong tinatawag natin statistics, lahat po pala ay pwede. Lahat po pala ay pwedeng maging biktima. Kaya lahat po tayo vulnerable. Hindi na pinag-uusapan ang ating pinag-aralan, hindi na pinag-uusapan kung tayo mayaman, o ang ating posisyon kung tayo sikat, hindi na po. Kung tayo po'y ordinaryong tao, hindi na po. Ang pinag-uusapan po dito, ikaw ay tao, humihinga, may ilong, at pwede ka hong mavirus. Vulnerable po tayo. Nakikita ho natin dito ang kakulangan ng tao. Ang kanyang pagiging siya, ang kahinaan niya. Ano ang ating dapat gawin? Meron ho tayong pwedeng gawin. At siya po ay ginagawa na natin, mga kapatid, at patuloy natin gagawin. Ano po ito? Tayo po ay magpapasakop sa ating Panginoon. Ulitin ko po, tayo po ay magpapasakop sa ating Panginoon. Ano sabi ng unang Pedro 5:5? Ang sabi po doon, magpakumbaba nga kayo. Sabi ng versikulo 6, kayo nga ay pasakop. Dalawa po pala, pagpapakumbaba at pagpapasakop sa kapangyarihan ng Diyos. Ang tunay na magagawa po natin sapagkat tayo pong lahat ay walang may pagmamalaki sa ating pagiging tao. Wala ho tayong pwedeng kayabangan o kamatsyuhan or kaya natin ang lahat. Hindi po. Tunay nga po na kung wala ang Diyos sa ating buhay, wala po tayong magagawa. Vulnerable po tayo. Yan po ang una, vulnerability of everyone. Kaya po tayo dapat ay magpasakop sa Diyos. Magpakumbaba tayo sa Kanya. Ano po ang pangalawa? Ang pangalawa po ay uncertainty of life. Ibig po sabihin, hindi natin tiyak ang buhay na ito. Hindi natin alam kung ano mangyayari. Ang sabi po ng aklat ng James, sa kabanatang 4, ang sabi, bukas magninegosyo ako. O bukas pupunta ako sa ganung lugar. Ano po sabi ni Santiago sa atin? Hindi ninyo alam kung ano ang mangyayari sa bukas. Huwag kayong magyayabang. Sa hindi nyo alam. Kayo ho ba, nung pagpasok ng January, ang mga korporasyon, ang mga organization, ang mga personal nating buhay, na may mga schedule na tayo, may mga plano na, meron nang naka-schedule na trip, may naka-schedule na bakasyon, may naka-schedule na mga pupuntahan, na mga kasalan, mga binyagan, mga reunion, mga pagtatayo ng negosyo. Ano ang sabi ho sa atin ngayon? Hindi mo alam ang bukas. Uncertainty of life is a reality. Ang mahalaga po sa atin ngayon, kada araw, paglipat ng araw, habang tayo ay nananatili sa ating tahanan, ang mahalaga, tayo humihinga at hindi tayo nahihirapang huminga. Mga kapatid, dahil dito nagpapasalamat tayo sa Diyos. Ano po ang pangatlo? Ang pangatlo ay ito. Napatunayan natin
na totoo ang sinasabi ng Biblia. Credibility of the Bible. Nakita natin na ang mga sinasabi ng Biblia ay nagaganap na sa ating buhay ngayon. Wala pong bagay na hindi naganap, na hindi sinabi, sinulat, prinidik, at ipinahayag ng Diyos. Kaya nga po, ang dapat nating gawin ay tayo ay magpasako, magpakumbaba sa ating Diyos na buhay. Natatanda ko po sa aklat ng Mateo, sa talatang 24 ang sinabing, magkakaroon ng mga pestilence. Magkakaroon po ng mga ganitong paghihirap. At sinabi na ho yan ng Biblia. Mga kapatid, atin pong nakita ang ano nga po, ang mga bagay na ito. Vulnerability of everyone. Ano pa po? Nakita natin ang uncertainty of life. Nakita rin natin credibility of the Bible. At may pang-apat po na gusto kong ipakita sa inyo. Purihin ang Panginoon. At may pang-apat. Ito po ang pang-apat. Sufficiency of Jesus. Ulitin ko po. Sufficiency of Jesus. Ano ibig sabihin? Ang ibig kong sabihin, si Jesus ay sapat para sa atin. Si Jesus ay sapat sa ating kalagayan. Kaya nga, kung wala tayo sa ating Panginoon, higit pa po tayo sa na-virus ng COVID-19. Ngunit kung tayo nasa Panginoon, ang buhay po natin ay isang napakagandang buhay. Isang buhay na ganap at kasiyasiya. Alam niyo po ba kung bakit? Ang sabi ng Panginoon sa Juan 14, talatang 1 hanggang 8, ipinaghahanda niya tayo ng tahanan sa kanyang kalangitan. Kaya nga po ang Panginoong Hesus ang angkla ng ating buhay. Nasa Kanya po ang ating kalakasan. Lumapit lagi tayo sa Kanya. Alam mo, ang Panginoon mismo, sa Juan 16:33, ay may binanggit sa atin. Samahan niyo po ako. Ang sabi niya ho sa Juan 16:33, ang sabi po niya ay ganito. Praise be to the living God. Basahin po natin. Ang sabi niya, sinasabi ko sa inyo, upang kayo magkaroon ng kapayapaan sa pakikipag-isa sa akin. Kapayapaan po ang sinasabi niya sa ating pakikipag-isa sa Panginoon. Mayroon kayong kapighatian dito sa sanlibutan. Mayroon daw pong ano? Kapighatian. Dito sa sanlibutan. Ngunit laksan ninyo ang inyong loob na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Mayroon daw po tayong kapighatian, mga paghihirap dito po sa lupa. Salamat sa Panginoon dahil sinabi niya, napagtagumpayan ko na. Glory to the living God. Napagtagumpayan ko na. Panalo na ho ang ating Panginoon. Ang kailangan lang natin gawin ay ano? Laksan ang ating loob. Salamat sa Diyos sapagkat siya ang nagsabi, hindi niya tayo binigyan ng espiritu ng takot, manapa ay ano ho? Lakas ng loob, tapang, pag-ibig, at ano pa po? Katalinuhan. Kaya nga po, salamat sa Panginoon sapagkat tayo po ay sufficient si Kristo sa ating mga buhay. Dapat nga po nating unawain ngayon, kung hindi mo pa kinikilala ang Panginoon sa buhay mo, kung sa loob ng tahanan na inaabot po ng mensaheng ito, ay hindi mo pa lubusang tinatanggap si Kristo sa iyong buhay. Ito na ang pagkakataon mo. Huwag mo nang hintayin pa na magkaroon uli ng susunod na tinatawag pong wave of quarantine, community quarantine. Huwag na ho. Hindi na natin tiyak ang buhay. Subukan mo kaya ngayon na tanggapin si Kristo. Ialay mo ang buhay mo sa Kanya. Magpakumbaba tayo sa Kanya. Wala tayong magagawa. Napatunayan mo na yan. Nakita mo na yan. Lahat ng ating kayabangan, ng ating human pride, ay hindi pwedeng ipanlaban sa Diyos. Sa isang kisap mata, pwedeng magbago ang ating buhay. Maaaring sabihin mong, kaya ko to.
Pero pag naisip mo na ang iyong mga anak, ang iyong pamilya, ang iyong asawa, ang buhay mo, hindi mo na pwedeng sabihin kaya mo to. Hindi mo kaya. Kailangan mo ng Diyos. Kailangan mo si Kristo. Tanggapin mo na siya. Kilalanin mo na siya. Alang-alang sa iyong napakahalagang kaluluwa. Kinakailangan mong tanggapin ang ating Panginoon. Ngayon, alam nyo ba na noong unang panahon ay mayroong isang tao na nakaranas ng lockdown? Actually, ang taong ito ay walang iba kung hindi si Noah. At kasama niya ang kanyang pamilya. 8 po sila. 3 anak niya, ang kanyang asawa, at ang asawa ng kanyang 3 anak na lalaki. Alam niyo ho ba, ayon sa nasusulat, basahin niyo po ang Genesis chapter 6, chapter 7, chapter 8, makikita mo doon na si Noe ay nakulong din po na lockdown. Na-lockdown po sila saan? Sa arko. Ilang taon? 1 taon. 1 taon po siyang na-lockdown. At dito po makikita natin, ang sabi ng Genesis chapter 7 verse 6, siya po ay 600 taon na nang pumasok sa arko. At sabi naman ng Genesis 8:13, makalaan ang 1 taon, siya po ay 601 years old, nang mabuksan ang arko. Nagsimula nga po unang araw ng unang buwan. So talaga pong ineksakto ng Panginoon. Eksakto, birthday ni Noah, pumasok siya, birthday niya, lumabas siya. Napaka-significant ng bilang ng ating Diyos. Pero ang totoo po doon, at gusto kong i-emphasize sa ito, 1 year si Noah, o si Noe, na nagkaroon po ng pagkukulong doon po sa arko. Mga kapatid, yan po ang buhay na nais kong ipakita na ang Panginoon ay sapat para ingatan tayo. Ang arkong iyan sa ating panahon ay walang iba kung hindi ang ating Panginoong Hesus. Nung siya pumasok doon sa arko, isip-isipin nyo, wala naman siyang kakayahan na maging bankero, wala siyang navigational tools, at paano kung pagdaan ng 5 buwan ay nasabi niyang, wala na tayong pagkain, mauubos na. Itong mga hayop na karga-karga ko, ang lalakas kumain. Ikaw ba naman, magkarga ka ng elepante, magkarga ka ng leon. Ang lalakas kumain. Mauubusan na tayo ng supply. Ganun ba ang ginawa ni Noah? Ganun ba siyang mag-isip? Mauubusan ang ating pagkain sa bahay po natin. Lagi tayong naghihintay ng ayuda. At pag hindi dumarating, karga tayo sa Facebook na ating comment. Normal, naiintindihan po natin yan. Pero ang katotohanan po, nag-aalala tayo. Baka magutom ang ating sambahayan. Pero si Noah, tingnan po natin siya. Hindi siya ginutom ng Diyos. Hindi siya pinabayaan ng Diyos. Ang Diyos ang nagpapadami ng supply. Amen po? Ang Diyos ang nagbigay sa kanila ng pangailangan. Hindi kinakailangan ni Noah ng maintenance ng kanyang arko na ginawa. Baka may butas, baka may sira, hindi po. Ang Diyos po ang nag-aayos ng arko. Hindi kailangan ni Noah na magkaroon na maging kapitan ng barko. Magkaroon ng navigational tools, magkaroon po ng kumpas, hindi po. Diyos po ang nangalaga sa barko. At alam ng Diyos kung saan pwedeng dumaong ang barko o ang arko ni Noe. Mga kapatid, alam niyo po ba kung bakit? Sapagkat ang Diyos mismo ay nakasakay sa loob ng arko. Kapatid, sa bahay mo ba, nasa loob ang Diyos? Nakasakay ba siya doon? Nakitira ba siya doon sa bahay mo? Sa puso mo ba nakatira ang Panginoon? Kung hindi pa nakatira ang Panginoon sa puso mo, sa bahay mo, hindi mo siya mahirap imbitahin. Siya nga po ang nagsabing, lumapit kayo sa aking nabibigat ang lubha, at kayo aking bibigyan ng kapahingahan.
lumapit po tayo sa Kanya. Huwag po tayong lumayo. Huwag po tayong mag-alinlangan. Sa trono ng biyaya ay bukas para ho tayo ay Kanyang katagpuin. Lumapit po tayo sa Kanya. Katulad ng ginawa ni Noe. Mga kapatid, gayahin natin si Noe. Si Noe. Ngayon, nung lumabas siya sa barko, alam mo ba ang unang-una niyang ginawa? Ang sabi ng Biblia, sa Heneses 8:20, ang unang-unang ginawa niya ay gumawa siya ng altar. Kumuha po siya doong mga hayop na malinis at kanya pong inialay sa Diyos. Sinunog po niya at siya po ay nagpuri sa ating Panginoon. Ang unang-una po palang dapat nating gawin ay magpuri. Simula po sa araw na ito, ang pagkaalam ko po ay inibaba po yung atin pong quarantine level. Alam niyo po ba ang naririnig ko doon sa mga naglalakad sa kalye? Saan hahanap ng alak? Alam niyo ba? Dito lang ho sa amin may mga nag-inuman na. Ang dami ng tao sa kalye na parang wala lang. Ibig ko pong sabihin, marami na rin ang nagpaplano siguro na pupunta ako doon, pupunta ako sa ganitong lugar. Ganito ang aking gagawin. Kapatid, bago ang lahat, ang unang-unang isipin natin ay hindi po magparty, hindi po magpasaya, hindi mamasyal. Alam niyo po kung ano, unahin po natin ang magpuri sa ating Diyos sa buhay. Ang magpasalamat, ang dumakila sa Kanya. Yan po ang unang-una natin dapat gawin. Pagpasalamat natin na tayo ay may kalakasan. Ipagpasalamat natin na tayo ay buhay. Pagpasalamat natin na tayo ay may ganitong kalagayan sa buhay. Na tayo ay malusog at ligtas. Na tayo may pagkain. Ang pagpupuri ang dapat nating unahin. Ikaw ay isang tupa, kapatid. May sakit, may karamdaman. Katulad ko, nabanggit ko kanina, ang tupa ay weak, ang tupa ay may sickness, ang tupa ay lost, ang tupa ay injured, ang tupa ay nalalayo, naliligaw. Alam mo ba, para manumbalik ang ating lakas, ang ating pag-asa. Dahil po, there is an scarcity of hope. Alam mo pong kailangan natin? Manumbalik ho tayo sa pagpupuri sa ating Panginoon. Kapatid, si Noe, ang unang ginawa ay magpuri sa dakilang Diyos. Alam nyo ba? Si Yahweh ay napakabuti. Siya ang kanlungan natin sa panahon ng kagipitan. Tinatangkilik niya ang nagpapaampon sa kanya. At alam niya yon. Nahum, sabi ni Propeta Nahum, Kabanatang 1, talatang 7, na si Yahweh daw po ay napakabuti. Siya ang ating shelter at the time of needs. At ito maganda. Tinatangkilik niya ang tumatawag sa kanya. Alam ng Diyos ang nagpapakandong. Alam ng Diyos ang nananalangin. Alam ng Diyos ang tumatawag sa Kanya. Alam ng Diyos kung sino ang hindi. Ang mayabang, ang walang pakialam, ang walang panahon sa Diyos, ang nagmamalaki, o tumatawag man sa Diyos, hindi naman si Diyos na nasa Biblia, ibang Diyos ang tinatawagan. Alam niya ng Diyos. Kaya nga, ang sabi dito, napakabuti ng Diyos, kinakanlong niya ang tumatawag sa Kanya. Tinatangkilik niya. Ang Diyos po'y napakabuti talaga. Napakabuti talaga ng ating Panginoon. Ay, praise God, lumapit po tayo sa Kanya. Alam niyo ba si Abraham ay isa ring mananambahan? Nais ko pong ipakita sa inyo yung mga unang tao ng unang panahon na tinawag ng Panginoon. Ang puso po nila ay laging manambahan. Si Noe ay nananambahan. Sino pa po? Yung pong lingkod ni Abraham ay mananambahan.
Inutusan po niya ang kanyang lingkod, ang servant ni Abraham. Sabi ni Abraham, ihanap mo ng mapapangasawa ang anak ko na si Isaac. Alam niyo ho ba, nung makita ni Isaac si Rebecca, alam mo ginawa, nang makita nung servant ni Abraham si Rebecca, alam mo pong ginawa niya? Nagpuri sa Diyos. Genesis 24:26. Nagpuri po siya, nagpasalamat. Salamat, sabi niya. Salamat, Panginoon, matagumpay ang lakad ko. Mayroon nang mapapangasawa ang anak ng amo ko. Magpasalamat po tayo. At magpuri. Sapagkat Diyos ang nagbibigay ng katagumpayan. Sa mga single diyan, unahin mong magpasalamat sa Diyos at dadalhan ka ng Panginoon ng iyong makakadobol. Yan po ang ginawa ng servant ni Abraham. Si Joshua, sa chapter 5, verse 14, nung makita niya ang anghel ng Diyos at sabi niya, tutulungan kita. Alam niyo ba na sumamba si Joshua? Sumamba hindi doon sa anghel. Sumamba kay Yahweh. Ang puso po nila ay punong-puno ng pagpupuri. Si Gideon, isa hong warriors, isa ho sa mga hukom ng Diyos. Sa Judges 7:15, ang una po niyang ginawa ay magpuri. Dumakila sa Diyos. Nung malaman po niya na mga sinyalis na siya magtatagumpay, ay pawang naganap. Kaya nagpasalamat siya. Kapatid, si David ay minahal ng Diyos dahil siya ay punong-puno ng pagpupuri. Gayahin po natin sila. Marapat lamang, mga kapatid, tayong lahat, magpuri tayo sa tunay na Diyos. We must be worshiper of true God. True God. Yun lang po ang gusto kong malaman natin. Kasi nga po, baka naman nagpupuri tayo at nananalangin, hindi naman sa tunay na Diyos. Delikado po yun. Ito po ay isang masangsang na amoy sa ilong ng ating Diyos kapag nagpupuri ka po sa Diyos-Diyosan. Kaya po tayo ngayon, nakilala natin si Kristo, ang Diyos ng Biblia, ang banal na Trinidad, siya lamang po ang ating sambahin. Ang Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Worship po natin ang Panginoon. Alam niyo po ba pag tayo nag-worship sa ating Panginoon, anong epekto nito sa atin? Papanumbalikin niya ang ating nawalang lakas. Pagod na po tayo. Pagod na tayo sa katutulog minsan. Pagod na tayo sa kaiikot sa ating bahay. Pagod na tayo sa pagbabantay ng mga balita. Pagod na tayo kati-text at kasi cellphone na binabantayan natin kung ano ang mga pangyayari. Pagod na tayo. Naubusan na tayo ng lakas, ng pag-asa, maging ng kalusugan. Naapektuhan ang ating kalusugan. At saka, nag-aalala ka, pag ikay nagkasakit, di ka makapunta sa doktor o clinic. Napakahirap. Pero alam nyo, nag-uugat po ang lahat sa kalusugang espiritual. Ang malusog na espiritual ay nagmamanifesto sa malusog na kaisipan, malusog na katawan. Kaya nga po, ang dapat lamang gawin ng isang taong tunay na humihingi ng kalinga mula sa ating Panginoon ay ang purihin siya. Magsimula kang bumuo ng ugali ng pagpupuri pagising sa umaga, magpuri sa Diyos. Oras-oras, araw-araw. Magpuri sa Panginoon at dumakila sa Kanya. Pag ikaw ay natutong manalangin, sumamba sa Panginoon, tutunawin niya ang mga bukol, ang mga sintomas ng cancer sa iyong katawan. Tatanggalin niya ang mga karamdaman nasa katawan mo. Siya ang tutunaw sa mga maling bagay na nasa katawan mo. Kahit virus pa yan, kahit COVID-19 pa yan. Dahil makapangyarihan ang init ng banal na Espiritu na pupuspos sa katawan mo, sa pagkatao mo, sa iyong mga ugat, kalamnan, hanggang sa pinaghiwalayan ng Espiritu at kaluluwa. Ipapanumbalik ng Diyos ang mga nawala sa iyo. Ang negosyo mo na hindi tumatakbo nitong nakaraang panahon. Ang iyong mga pagmamay-ari, ang iyong future, ang iyong pag-aaral, ang iyong mga plano na pinasakop mo sa Diyos dahil ikay sumamba na nga sa Kanya, ibabalik niyang muli yan sa iyo. Kapatid, ang Diyos ang magpapanumbalik sa Panginoon.
Handa ka bang purihin ang Panginoon sa oras na to? Handa ka bang dumakila sa Kanya? At habang tayo dumadakila sa Kanya, sumasamba sa Kanya, nagpupuri sa Kanya, nais kong malaman mo na ang Diyos ay nais kang pagpalain. Humanda ka sa pagpupuri sa ating Diyos. Ihanda mo ang iyong sarili. Purihin mo siya at sambahin. Hallelujah. Pwede bang tumayo ka, sumandali kapatid? Sumandali, tumayo ka, purihin natin siya. Dakila siya. Praise God. Praise be to the living God. Praise be to the living God. Can you hear the sound of heaven? Sounds of many waters. It is sound of ship coming from the throne. There are cries of adoration, man from every nation. Lift their voice to make His glory known. Singing, oh yes, holy, holy, holy are you, Lord. Sing it to the Lord. Sing it. Let the power of the Holy Spirit flow. Flow. Yes. When you sing and you worship the Lord, it will destroy every viruses in your body. Lahat ng tumor, lahat ng bukol, lahat ng wala sa ayos sa iyong katawan. It will flow. Even your future, maging ang iyong buhay, aayusin ng Diyos. Just say, holy, holy, holy is the Lord. Sing with me. Holy, holy, holy are you, Lord. Holy, holy, holy are you, Lord. The elders and angels bow, the redeemed worship you now. Holy, holy, holy are you, Lord. Hallelujah. Glory. Glory, glory. The sound of heaven. Like the sound of many waters. Like the sound of many waters. And it's coming from the throne. The cries of adoration, a smile from every nation. Lift their voice to make His glory known. Singing, worship Him. Holy are you, Lord. Holy, holy, holy are you, Lord. The elders and angels bow, the redeemed worship you now. Holy, holy, holy are you, Lord. Join the song of heaven. Holy, holy, holy.
kapatid, kapag nagpupuri ka sa Panginoon, the power of the Holy Spirit is moving in your life. Yes, it will give you new strength. Palalakasin ka ng Panginoon. Bibigyan ka ng bagong kapangyarihan. Yes, bibigyan ka niya ng bagong kalakasan. Sa panahon ngayon, i-refocus mong attention mo mula sa mga nakakatakot na bagay sa paligid. I-focus mo ito sa presensya ng Diyos, sa kanyang kaluwalhatian, sa kanyang kapangyarihan. Just worship Him. Yes. Oh, yes. Glory. Yes, worship Him. Oh, Lord, for His name is great and greatly to be praised. Sing glory, sing praises to His name. Today we receive the strength from the living God. Oh, Lord. The Lord is great. We give honor to your name. Oh Lord, honor to your name. Oh Lord, glory. Oh Lord, for your name is greatly to be praised. Your name, oh Lord, glory to your name, oh Lord, for His name is great and greatly to be praised. Yes, brother and sister, worship the Lord. We just give you honor. Praise. We lift your name above every other name over the heavens. Yes, oh Lord God. We lift your name over kings and kingdoms. We lift your name over majesty. Hallelujah. Yes, oh Lord God. Yes. Singing praises to your name. Oh Lord, join me. Praises to your name. Oh Lord, for His name is great and greatly to be praised. Singing praises to your name. Oh Lord, praises to your name, oh Lord, for His name is great and greatly to be praised. Hallelujah, hallelujah. The Lord is great. He is so great. Release the anointing of the Holy Spirit. Restore your strength. Restore your hope. Restore your health. Restore the blessing of the Lord. Restore the passion. Restore the expectation, the blessed hope in your heart. Restore the joy of the salvation of the Lord. Restore your wealth. Restore your business. Restore it by the blood of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Yes. Ikaw ay muling niyayakap ng Panginoon sa oras na to. Muli kanyang pinasalina ng kanyang kalakasan, ng kanyang kapangyarihan. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Hallelujah. Yes, just worship Him. Just worship Him. I sing praises to your name, oh Lord.
your name, O Lord, for your name is great and greatly to be praised. Hallelujah. Brother and sister, the Lord is good. The Lord is so good. Amen, Lord. Holy, holy is your name, Jesus. Praise. 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 Salamat, Panginoon. Yes, Lord. Salamat sa presensya mo. Yes, Lord. Tunay, Panginoon, nangihina ang mga tupa. Ang mga tupa'y nagkakasakit, nagugutom, nalalayo, naliligaw, nagkakaroon ng pilay, kapinsalaan ng katawan. Subalit sa mga tupa na nagpapasakop sa inyo, tumatawag sa inyo, Panginoon, iniingatan mo sila, tinaalagaan, pinoproteksyonan mo, Panginoon, dinadala mo, Panginoon, sa mong kainan, dinadala mo sa tabi ng batis para uminom, at iniingatan mo sa mga lobo, mga leon, na kumakain sa kanila, sa masasamang hayop. Dakila ka, Panginoon. Kami nga ang mga tupang yan, Panginoon, na iningatan ng iyong banal ng dugo, ng iyong mapag-ingat na kamay. Kami nga yan, Panginoon. Salamat sa oras na ito. Patuloy naming inaangkin, Panginoon, ang pangangalaga mo sa amin. Nagbabalik kami sa inyo ng papuri, ng pasasalamat, ng pagdakila, ng kalwalhatian sa pangalan na nag-iisa mong anak na si Kristo Jesus, ang aming dakilang Panginoon, ang aming dakilang tagapagligtas. Praise. Praise. Amen. 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 Glory to the living God. Glory to the living God. Praise. Praise. Mahal na kapatid, kaibigan, magpapatuloy tayo. Maganda ang plano ng Diyos sa ating buhay. Tayong mga nagpasakop sa Kanya ay hindi tinakda ng Panginoon para papaghirapin niya. Tinakda niya tayo para makihati sa Kanyang kalwalhatian. Malapit na dumating ang ating Panginoon. Darating na siya para kunin tayo. Magpapakatatag tayo. Hindi tayo lalayo sa Kanya. Amen. Magpalain ka ng Panginoon, kapatid. 10 ng iyong sambahayan. Ingatan ka at proteksyonan. Kalusog at kayamanan, kapayapaan, kapangyarihan ng Diyos ay sumayo. Oh yes. Sa pangalan ng ating Diyos at dakilang tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen. Amen. And amen.